Good evening po sa ating lahat. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Rem Salvador, ang butihing asawa ng iyong pastor na si Pastor Joel, ang BCA sa Pampalay. Purihin ng Diyos at ako'y nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At bago po tayo magsimula, tayo po sandaling manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, O God, na sa pamamagitan ng online message na ito ay nabigyan kami ng pagkakataon upang mapahayag ang iyong mga salita, O God. Thank you so much sa kabutihan niyo at kayo po ang manguna sa amin at kayo po, at bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge na magampanan ko at ang mapahayag ang iyong mga salita at lahat ng mamumutawi sa aking bibig ay sa inyo lamang magmumula. Marami pong salamat, O God. Huwag niyo pong hayaan na makapenetrate ang gawa ng kaaway sa gawaing ito, O God. Kayo po ang magpabigay protection sa amin, O God. Thank you so much, O God. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. And sa ating pong paninimula, hayaan niyo pong simulan natin ang kwentong ito sa pamamagitan ng mga verses na matagpuan po natin sa Book of John chapter 6 at sa mga sumusunod na talata. Una po, sa John 6:22, on the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciple had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. Ano po ibig sabihin nito? On the following day, ibig sabihin may nangyari po before ito. So ito po yung pagkakataon na ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay ng mga kababalaghan o sa pamamagitan ng pagpapakain niya ng 5,000 tao. Bakit po ito nangyari? Ito po yung nangyari na gustong ipakita sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga himala o sa pamamagitan ng mga imposibleng gawain kagaya ng feeding the 5,000 dahil po sa pamamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda ay napakain niya ang maraming tao. So ano pa ang pinapahayag dito sa atin ng Panginoon na ang lahat ng kanyang mga gawa ay pinapaabot niya sa atin na hindi tayo magugutom. Kasi minsan yung tinapay na pinakain sa atin na madaming naganap doon, madaming nabusog, madaming tao na nabusog at hindi lang yon na kapag marami pang natira na kapag tabi pa sila ng 12 ng basket ng mga tinapay. So, napakabuti ng gawa ng ating Panginoon. Pero ito po sinasabi sa verse na ito, on the following day na muli, na sa kinabukasan napansin nila na yung mga tao ay nandun pa rin sa lugar na yon sa other sea. Pero nakita nila na iisa na lamang yung bangka na natitira doon, pero hindi nila nakita si Jesus na sumakay doon, kundi yung mga disciple lang at sila umalis. So, anong sinasabi dito? Sinasabi dito na they're looking for another bread o another food na pwedeng ipakain sa kanila. Kaya hinahanap nila si Jesus. Anong sinasabi dito sa verse 25? And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you get here? Yung tanong ng mga disciples na yon, nagtaka sila bakit nandun agad si Jesus samantalang kagabi lang ikasama nila, lumakad pa nga ito sa tubig at kanilang pinasakay sa bangka. Pero nagtaka sila bakit nandun agad si Jesus, hindi nila nalaman na nakarating agad dun si Jesus. Ang sagot sa kanila ng ating Panginoon sa verse 26, Jesus answered them and said, Most assuredly, I said to you, you seek me not because you saw the things, but because you ate of the loaves and were filled. So, ano ibig sabihin nito? Hinahanap nila si Jesus dahil sa tinapay na nagbigay ng buhay at nagpabusog sa kanila. Ginamit lang ito ng Jesus, pinili niya ang bread o pinili niya ang tinapay para maging isang metaphor sa kanyang pagtuturo. Dahil meron siyang gustong ipahayag sa atin na kailangan nating tanggapin at na kailangan nating maunawaan na gusto niyang parating sa bawat tao. So ano po ba yung ating tinapay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon?
kung aanuhin po natin, ito po yung topic natin na the bread of life. Yun po na makikita po natin sa Book of John. Sinimulan ko kanina sa chapter 6 verse 22 at sa mga sumusunod na talata. Ano po ba talaga itong bread of life na sinasabi sa atin ng Panginoon? Pero kung sa literal na meaning ng bread, bread is the one of the essential food of many cultures all around the world. It is staple in many diets. For the centuries, it would have been one of the most accessible food for all people in the world. Sa lahat ng klase ng estado sa buhay, ito yung pinaka-importante, yung tinapay. Dahil kung panahon ng ating Panginoon noon, yung mga crowd, naghahanap sila ng pagkain na magsisilbing pagkain nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay dahil madalas noon nagugutom sila. So yung bread nito ay ginamit ng ating Panginoon. So ano pa, what does the bread of life mean? Una po, it is something eternal. Bakit po? Ano po ba yung eternal? Ang eternal ay walang hanggan. Ang eternal ay walang katapusan. Walang katapusan ang ibig sabihin nun. So yung sa verse 27, kung babasahin po natin ang verse 27, do not work for the food that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him, God the Father has placed his seals of approval. Sinasabi dito na huwag tayong gumawa tayo na hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira. Kung iisipin natin yung eternal nito, yung sinasabi niya sa pagkain na pwede niyang ihandog sa atin ay yung magkakaroon ng eternal na walang katapusan, walang hanggan o hindi natatapos na pagkain. Pero tayo minsan sa ating panahon ngayon, madami sa atin naghahanap ng pagkain, lalo na ngayong pandemic dahil ang daming nagugutom. So yung mga tao, kahit online, gumagawa sila ng mga businesses, nag-provide sila para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo silang nagiging busy dahil sa gusto nila makapag-provide sila ng kanilang pagkain sa pang-araw-araw. Pero po ano po yung sinasabi sa atin ng Diyos na eternal? Kasi ito yung walang hanggan. Kasi yung pagkain literal na pagkain na ginagamit natin, literal na pagkain na iniipon natin, ito yung mga pansamantala lang. Hindi siya temporal lang siya para sa atin. Pwede siyang nabusog tayo ngayon, oo, nabubusog tayo ngayon pag nakakain tayo. Pero sa kinabukasan, ano po uli? Naghahanap pa uli tayo ng panibago. So, temporary lang yung mga kabusugan na nararamdaman natin sa mga ginagawa nating pagpapagal sa sanlibutan. Temporary lang yun. Hindi tayo mabubusog doon. Natatapos agad yun. Kumbaga, pansamantala lang talaga. Pero ano yung ino-offer sa atin ng Panginoon? It is something eternal na walang hanggan. Ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay. So, sinasabi ng Panginoon na kung iisipin natin, eternal ay pwedeng pinakamahalagang bagay para sa atin. Dahil nararapat na eternity na nilalagyan natin ng priority sa ating mga buhay. So, kailangan maging priority natin yung salita ng Diyos na pinagkakaloob niya sa atin. Huwag nating kalilimutan kasi minsan nagiging busy tayo sa mga trabaho natin. And at the end, kahit linggo nagtatrabaho tayo, kahit linggo busy tayo sa pagpapagal, sa pagpapayaman, sa pag-aasikaso ng mga pamilya natin para hindi sila magutom. Pero minsan nakalimutan natin ng Panginoon. Andiyan lang siya nag-iintay sa atin. So, anong dapat natin gawin? Minsan, ang dapat natin i-prioritize yung mga kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig. Yun po yung pinaka-importante sa atin na minsan nabanggit din po yun sa Matthew 4:4. Dahil po yun po yung mahalagang bagay o yung mahalagang pagkain na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. So, wag tayong manahan lamang doon na makamundong bagay sa sanlibutan. Dahil hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Ang gusto niya, tayo ay magkaroon ng
walang hanggang buhay. Eternal life. Eternal life nga sabi, walang hanggang buhay na maibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, dapat lang po natin ganapin yung mga alintuntunin na para lamang kay Jesus. I-prioritize natin yung mga kabutihan na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Wag nating iwalang bahala yung mga kabutihan na ginagawa niya para sa atin. At magkakaroon tayo ng walang katapusan, buhay walang katapusan na pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon. And pangalawa po, dahil po doon sa pagmamahal na binibigay sa atin ng ating Panginoon, at siya po yung na binigay siya ng Diyos Ama na nasa langit at sinugo niya sa atin ang kanyang nag-iisang anak para tayo ay binigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang anak na si Jesus upang tayo ay mabigyan ng magandang buhay at tayo manalig sa kanya. Ang pangalawa pong ibig sabihin ng bread of life is something you must believe on. Sabi nga po dun sa kanilang talata kanina na nabanggit ko, huwag tayong manahan doon sa mga nasisirang pagkain. So, ano po yung you must believe in, ano po yung it is something you must believe on, na dapat nating paniwalaan, na dapat nating itanim sa ating puso. Nasabi din po doon sa verse 35, it is something we must believe on. And so verse 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So ito yung pangako na binibigay sa atin ng Panginoon. Napakaganda po nito. Ito po yung sinasabi ni Lord na I am the bread of life. Kung pag-aaralan po natin yung Book of John, ito po yung isa sa una o sa 7 na sinabi ng ating Panginoon na I am. So ito po yung I am the bread of life na nagbibigay buhay para sa atin. Hindi po ito yung bread of life na physical bread na madaling masira. Hindi ito yung physical bread na yung mga kailangan natin na pansamantala lang, kundi ang gusto ng Panginoon, ito yung bread of spiritual renewal. Ito yung bread of spiritual renewal na matatagpuan natin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na ginawa niya sa atin nung naipako siya sa krus ng Kalbaryo. So, na kung sino man ang lalapit sa kanya, na may pangako siya sa atin, kung sino man lalapit sa kanya ay hindi na magugutom. At kung sino man ang maniniwala sa kanya at mananalig sa kanya ay hindi na muli pang mauuhaw. Napakaganda pong pangako iyan sa atin ng ating Panginoon. Just believing Him at i-place po natin ang ating pananampalataya sa Kanya dahil siya lamang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. That He is what He say He is, and He will do what He say He will do. Dahil siya lamang ang may kapangyarihan, siya lamang ang nakakagawa niyan at wala nang iba. Nag-iisa lamang ang ating Diyos na si Jesucristo na ibinigay sa atin ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama. Gumawa lang tayo ng mabubuting bagay. Gumawa tayo ng magpapalugod sa ating na Diyos Ama. Hindi lamang pang spiritual. Sabi nga doon sa ibang book sa Hebrews, nung nabasa ko, sabi niya, huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay. Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na hindi nakikita. Huwag tayong mag-focus doon sa mga bagay na nakikita, kundi doon sa mga bagay na nakikita natin. So yun po yung gustong ipahayag sa atin ng Panginoon na kung tayo man ay lalapit sa Kanya, meron tayong reward na maibibigay sa atin. I-reward tayo ng Panginoon na kailanman hindi tayo magugutom. And yan yung po yung amazing, yung sa great amazing na reward na ibibigay sa atin, na too much satisfaction na ibibigay sa atin. Pero minsan kahit na sabihin ni Lord na andyan na lahat ng mga ginagawa niyang mga milagro sa atin, lahat ng mga kabutihan ginagawa niya sa atin, ayaw pa rin natin. Minsan may mga tao pa rin hindi naniniwala sa Kanya. And sabi po doon sa verse 36, but I told you, you have seen me, and still you do not believe. So, minsan may mga tao po na ganun nga, hindi naniniwala agad, hindi madaling maniwala sa mga salita ng Diyos.
Para tayong si Doubting Thomas na nagda-doubt na hindi na gusto niya, to see is to believe, sabi gano'n. Pero sabi nga ng Panginoon, "Nandito ako," sabi gano'n. "Nakikita niyo na ako pero yet hindi pa kayo naniniwala sa'kin." Kaya ang hiling sa atin ng ating Panginoon, paniwalaan natin siya. Paniwalaan natin ang mga gawa niya para sa atin. Dahil siya lamang ang pagkain ng buhay na nagpapalakas sa atin, na patuloy na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sa mga paniniwala kung ibibigay natin ang mga paniniwala na iyan para sa Kanya at ipamumuhay natin yan. Sa number 3, it can cause eternal salvation. Iyan yung pangako na ibinibigay sa atin, ang eternal na kaligtasan ng buhay na ibinibigay sa atin. Dahil sa verse 40, "For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believe in Him shall have eternal life." For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believe in Him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Napakagandang pangako ito na binibigay sa atin ng Diyos. Yung kalooban niya sa atin. Yung kalooban na binibigay niya sa atin na, na lahat ay maliligtas at walang sino mang gusto niya na mapahamak sa kanyang kumbasan. Yan po yung mga bagay na dapat nating paniwalaan, dapat nating tanggapin na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng patuloy na pag-asa, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat mga problemang dumarating sa atin. Kung siya lamang ay ating tatanggapin, kung siya lamang ay ating papapasukin sa ating puso, na siya lamang ang gagawin nating priority sa ating buhay. Mayroon tayong matatanggap na kaligtasan, ang reward na kaligtasan na magsusustain sa atin kahit saan man tayong mapunta. Kahit saan man tayo, kahit mamatay man tayo, hindi yan mawawala, yung kaligtasan na yan. Yan yung napakagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. At magkakaroon tayo ng true relationship sa Kanya every time na kailangan natin, lagi siya nahandyan sa atin. Hindi niya tayo kailanman pababayaan. At ang reward na yan ay napakaganda dahil mahal tayo ng Diyos na siya lamang ang nakapagbigay ng buktong na anak niya. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Sabi nga po dito, yun yung pag-ibig ng ang Panginoon sa atin. Pag-ibig na walang katumbas. Pag-ibig na magbibigay sa atin ng eternal salvation. Yung nahihahango tayo ng ating Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Kahit nga dinidemonstrate dito yung kung paano niya tayo minahal, kung paano pag-ibig na inilaan niya para sa atin. Kahit na tayo masasama, kahit tayo mga sinners, nandiyan pa rin siya at handang mamatay para tayo ay maligtas. So napakagandang reward po para sa atin ng ating Panginoon. At yan po yung dinidiin nito kung bakit tinawag siyang the bread of life. The bread of life na patuloy na magbibigay buhay sa bawat isa, sa bawat tao na nagsisik o naghahanap sa Kanya. Ito yung buhay na walang hanggan. At sa panghuli po, dun sa verse 29, kung babalanggan po natin yung verse 29, "This is the work of God, that you believe in Him whom He sent." Sabi niya, we must believe in Jesus Christ, that He is the true bread of life, sabi nga. Dahil ito yung challenge sa atin. Ito yung mga work na pinapagawa sa atin, ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Binibigyan niya tayo ng challenge na sinasabi niya na ang Lord, ginawa na niya ang parte niya para sa atin, na ibigay ang kaligtasan. Ano ang challenge niya sa atin? Gawin natin to. Gawin natin. Let us do our part. Gawin natin yung part natin. Kung paano natin mabibigyan o kaluguran ng ating Panginoon. Paano natin tatanggapin. And this, ano po yung dapat natin gawin? Ay, ito po yung believe in Him. Believe in Him. Maniwala lang tayo sa Kanya. Maniwala lang tayo na si Jesus ang
magpo-provide sa atin, magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan, no matter what happen, no matter kung ano man dumating sa ating buhay. Manalig lang man tayo sa Kanya dahil Siya ang tunay na pagkain na nagbibigay buhay sa atin, na kailanman hindi na maari pang mawala o kung hindi na maari pang mawala sa atin kung Siya lamang ay ating tatanggapin at Siya lamang ay ating paniniwalaan. At yung faith na ibibigay natin sa Kanya ay yun ay gagantipalaan niya ng buhay na walang hanggan. Na sino man sa atin, ang pangako niya ay sino man sa atin at sino man ang lumapit sa akin ay kailanman ay hindi na magugutom. At kung sino man ang maniwala at manampalataya sa akin ay kailanman ay hindi na magugutom. So napakagandang promise sa atin ng ating Panginoon. So sa ating buhay Kristiyano, minsan tayo, sabi nga dun sa kung babalikan natin yung it is something to believe on. Something you must believe on. Yung sa number 2, kung babalikan po natin yun, kailangan natin paniwalaan yun. Dahil kung minsan, wag tayong maging busy sa anumang bagay. Minsan, alalahanin natin yung mga kabutihan niya. Minsan, nakakalimutan na natin magsimba. Dahil sa kabisihan natin, nakakalimutan natin magsimba. Isang beses lang sa isang linggo, yung hinihinging panahon ng ating Panginoon para sa Kanya. Pero, yun hindi pa natin mabigay. Kaya minsan lagi tayong nagkukulang sa Kanya. Kaya ito yung gustong iparating sa atin. Ito yung gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. Na maniwala tayo sa Kanya, na i-prioritize niya na natin siya sa ating buhay. At yan po yung mga reward na ibibigay niya sa atin. Yan po yung mga pagkakataon na ipagkakalob niya sa atin. Ano po yung nasabi natin ito sa mga napag-aralan po natin? Ito po yung na sinasabi niya, what does the bread of life mean? Una nga po yung it is something eternal na hindi na mauubos at hindi na walang katapusan pagmamahal, walang katapusang pag-ibig na iaalay sa atin ng ating Panginoon. At yung pangalawa, it is something you must believe on, na dapat nating paniwalaan ang lahat ng mga kabutihan na nagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ang pangako niya sa atin na kailanman ay hindi tayo magugutom o mauuhaw man. Kung tayo ay naniniwala at na mataimting na mananalig sa Kanya. And we believe na isa sa atin ay makakatanggap niyan. At ang pangatlo ay it can cause eternal salvation. It can cause eternal salvation na yan yung pangako na pinakamaganda na binibigay sa atin. Na yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Na ibibigay niya sa atin yung kaligtasan, na hinangong niya tayo sa ating mga kasalanan at binigay niya ang ating kanyang anak sa atin upang tayo ay salbahin. At yan po ang pinakamagandang pangako sa atin ng ating Panginoon. And yet, ngayon sa oras na ito, alam ko Lord na merong tao dyan na gustong tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. And ito na po yung pagkakataon na tanggapin niyo siya, na accept mo sa kanyang buhay na siya ang Panginoon na ating tagapagligtas, na ibibigay niya ang lahat ng kanyang buhay para ikaw ay masalba upang tanggapin mo lang siya sa iyong puso at gamitin mo lang siya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. And ito po yung pinakamagandang promise sa atin ng ating Panginoon. And dito lang po tayo nagtatapos at ang challenge lang po nga sa atin ng ating Panginoon, and let's do our part na tayo ang gumawa. Ito na yung panahon na dapat natin aralin ang bawat salita niya. Dapat natin tanggapin ang bawat salita ng ating Panginoon. Na siya yung magbibigay ng tunay na buhay, tunay na tinapay ng buhay sa ating buhay. At tayo po ay sandaling manalangin. Maraming salamat, O God, sa oras na ito, O God. Alam ko po, Lord God, na sa oras na ito, merong isang tao na handang tumanggap sa inyo, O God. Praying ko po na pagkalooban niyo po siya na
na siya po, sa kanyang pagtanggap sa inyo, O God, na lukubin niyo po ang kanyang pagkatao ng iyong Holy Spirit, O God, na kayo po ang manguna sa kanya, sa kanyang buhay, O God, na mapamuhay kayo ng patuloy na gumawa ng kabutihan at tumanggap sa inyo ng buong puso, O God. Thank you so much sa buhay niya ito. At marami pong salamat, O God, sa lahat din po na nakikinig, O God. Nadalangin ko po na kayo po ang maggabay sa bawat isa sa amin, O God, na kayo po ang patuloy na nagbibigay pag-asa sa amin, patuloy na nagdonori sa aming mga pang-araw-araw na pangangailangan, O God. And we believe in you, O God. We pray na patuloy niyo kaming gabayan, patuloy niyo kaming subaybayan, at gagawin namin ang nararapat na upang ikaw ay paglingkuran, upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran sa aming mga buhay. Thank you so much, O God. Ito po ang aming dalangin at binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.